Good day, Pinay Mommies. Pag-uusapan natin yung mga pamahiin tungkol sa speech and brain development ng iyong anak. So, meron akong 7 pamahiin dito. Baka na-repeat nyo na. At yung iba, hindi pa. At alamin natin yan. Kung may connection ba yan o baka pamahiin lang talaga. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedi tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Number 1 na pamahiin ay yung paggupit daw sa baby ninyo at his or her first birthday. Kailangan yung gusto nyong pagmanahin ng kanyang talino. So, sa anak ko, ang ginawa lang namin, doon sa panganay, dahil ang gusto ko, makuha ng aking anak, hindi man yung talino talaga na academic, yung pagiging responsable ng aking asawa, yung pagiging mabait niya. Sige na nga, pati na yung talino. Number 2, naku, magpakain daw kayo ng taba, yung raw, yung talagang fat ng baboy, para makapagsalita agad si baby. May mga dahilan pa, or may mga ibang dahilan pa kung bakit gagawin yan. Pero yun yung nakikita kong, madalas na dahilan para makapagsalita agad si baby. Ito, halata naman na harmful kay baby. Dahil raw yung ipapakain, baka kasi may bakterya na natitira doon sa baboy na yon. At na-experience ko na din ito sa pasyente ko. Dinala nila yung 6-month-old na baby dahil nagtatae at nagsusuka. Noong tinanong ko, baka may nakain, ang sinabi, pinakain daw siya ng taba ng baboy. So, yun yung sinasabi ko po sa inyo. Sa lahat ng pamahiin, chine-check po ninyo kung makakasama ba kayong baby ito, medically speaking, or pag ginawa ito, wala namang mangyayari. Katulad nito, may nangyari sa bata. So, yun po yung iiwasan natin. So, hindi po totoo ito. Number 3 na pamahiin, ito tungkol din to sa speech. Huwag daw ikikis si baby sa labi. Dahil daw, hindi makakapagsalita agad. Kinikis ko naman sa lip. Pero alam mo, kahit pediatrician ako, nung naging first time mommy ako, dahil narinig ko na ito dati, kaya tuloy, hindi ko kinikis hindi ko kinikis sa lips si Gib noon. Pero may times na kinikis ko naman siya. Pero ang daldal naman niya ngayon. So, hindi totoo yan. Okay? Pero ang isipin niyo na lang, kaya hindi natin sila kinikis sa lali para maiwasan yung pag-transfer ng infection kung meron man. Lalo na yung mga virus na yan. So yes, huwag nyo na lang gawin. Hindi dahil baka hindi makapagsalita si baby, kundi baka makapag-transfer kayo ng infection kay baby. Next, pamahiin number 4. Huwag sabihin na late magsasalita si baby, baka talagang matuloy. Baka late talaga siyang makapagsalita kapag pinapansin nyo lagi. Alam nyo to, ang tawag nito ay manifesting. Huwag na huwag nyong iisipin na may problem ang baby ninyo or iisipin na magkakasakit siya kasi baka talagang totoo mangyari. Naniniwala ako sa law of attraction So, kung kayo ay naniniwala doon, well, mas maganda na hindi nyo iniisip. Alam ko naman na, syempre, anxious kayo, tapos gusto nyo maging vigilant kayo, maging safe, maging mapanuri, pero yung laging iisipin, tapos okay naman si baby, may iniisip ka tungkol sa kanya na masama, baka mag-attract lalo. Alam niyo ba ito naisip? Kasi nangyari sa akin. So, yung second born ko, iisip ko talaga na dapat before mag 1 month old, siguro hindi siya magkasakit, dahil kapag nagkasakit siya, nilagnat siya, a-admitin siya. And then, nung 1 month niya, since saktong 1 month, nilagnat, ayun, ay dina-admit. Ayun, kaya sabi ko sa asawa ko, hindi ko na talaga iisipin na magkakasakit sila. Kahit ngayon, kuwari itong, this past few weeks, iniisip ko na baka lagnatin, ganyan dahil uso, or iniisip ko na parang mainit, baka lagnatin bukas. Ayun, nangyayari. Kaya ayoko nang isipin. Binibura ko talaga. Tapos, ang ginagawa ko, binubugbog ko sila sa vitamin C, sa zinc. Tapos,
pag iniisip ko na magkakasakit, talaga papatulogin ko yung mga yan. Okay, dadaan ko sa water, sa vitamins, and then ipapahinga ko muna sila sa labas. Yun, yung mga ganon. Yung number 4 na pamahingin natin, maniwala tayo doon. Kung ako itatanong nyo, maniwala tayo doon. Huwag yung isipin na late siya magsasalita. Basta kausapin nyo lang siya. Number 5. Ito, pamahingin to, pero parang hindi siya pamahingin. Parang parenting advice. Parang parenting style siya. Huwag ibibigay agad ang gusto niya. Kasi pag daw ginawa natin yon, baka hindi na siya makapagsalita. Dahil binibigay natin agad yung gusto, hindi na niya sasabihin kung ano yung gusto niya. Kasi yung iba, di ba, tinuturo-turo lang nila. Tinuturo-turo lang sila. Hindi na nila na-verbalize or na-express yung gusto nila. So, yun ang technique or pamahiin. Parang technique yun. Huwag ibibigay yung gusto agad. Ito, number 6, ngayon ko lang nakarinig ito. Pakainin daw ng dila ng manok para mabilis makapagsalita si baby. Obvious naman na walang scientific basis ito. So, huwag niyo na lang gagawin. Pero nakakatuwa lang na may ganitong pamahiin. Number 7, ito pala. Itong pamahiin ito ay parang management. Para late na magsalita, ito daw yung gagawin nyo. Pag late na magsalita si baby, 3 years old na siya, wala pa siyang sinasabi, ito yung gagawin nyo. Ipadaan nyo daw sa tulay para ma-cure yung kanyang speech delay. Paraan daw yon para mawala yung bara at makapagsalita na agad si baby. O, diba? So, meron pa po ba kayong pamahiin na alam tungkol sa speech and brain development ni baby? Sana ay malaman natin yan lahat by commenting to our comment box section. At sana ay mabasa namin lahat ng inyong thoughts. At syempre, pwede akong mag-reply kung totoo ba yan o hindi. Or pwede nyo sundin or wag na. So, yun lang. Sana ay nakatulong po ang video na to. Paalam!